Tapos sa lead, middle order, sa reason. Ang sakit sa middle order, sa location, sa reason. Dami po, ikaw lahat nag-prepare nito sa Breeding time, mga karabit. Yan, yung mga back panay stamp ng kanilang feet. Tuwang-tuwa sila. Yan, yung gray, yun. Pag nag-fall down, fall back, success yun. Pero pag hindi nag-fall back, unsuccessful yun. Yan, nag-aaway sila. Sabay-sabay mag-i-breed para pang December. Yung mga kids nila ay available na ng December. Yan, nag-fall back, successful yung white. Yan, ang background music ko is Unmixed TV. Mute ko na, baka ma-CPR. Pero nagbi-breed ako habang naka BG kay Unmixed TV. Kababayan kong taga Naga. Pinagpahinga ko sila mga one month and a half. At sabay-sabay ko sila ngayon i-breed 1 to 3 days. Lahat na breeders sabay-sabay ko schedule para manganak sila ng November, first week of November, then ready na for out ng Pasko. Ganun ako mag-breed ng mga rabbit. Yun, successful yung gray. At least 3 fallback dapat para maging successful yung pagbubuntis ng rabbit. Kasi kung isa lang, di sigurado, baka umihi lang yung mother doe. By scheduling ako mag-breed. Halimbawa, gaya ng mabenta syempre ang mga rabbit pets tuwing Valentine's Day. So schedule ulit ako 2 months before February 14. Dapat mag-breed na ako para eksakto pag Valentine's Day available. O yun, successful din yung brown.
Yung brown is pet type rabbit, New Zealand Lionhead. Gaya nung binenta kong mga kits sa nung piyesta, na-schedule ko yun before 2 months lahat yun, kaya sabay-sabay para madami. Ngayon ang breed ko ngayon na breeder doe, yung inahing rabbit is more than 10, siguro mga a dozen na mother doe para sa Pasko. Mga anak na lang tigli-5 yun at the lowest. Ang average na pinaka lowest average is 5, which is bihira naman mangyari. I-assume na natin na pinakamahina, pinaka mababang na produce nila bawat isa ay 5. Doon sa 12 pieces na mother doe, di meron kang 60 pieces na rabbits. I-multiply mo yon sa 250 each. Yun ang magiging benta mo sa Pasko. 6 na 2.5 is 15k. Yun magiging income mo sa Pasko. Then mag-schedule ulit ako 2 months before Valentine's Day. Ganon, same scenario. Ganon din, more than 10 din na breeder doe ang i-breed ko. Ganon ako mag breed ng mga rabbits ko. Ine-schedule ko sila para sakto sa mga matao o may okasyon na special occasions, kasi doon tayo talaga mabenta yung mga rabbits. Yun, successful din yung white. Maya maya sasalang ko naman yung iba. Narinig ko na, naka-live na daw pala ako. So stop ko muna to, kasi naka-live na pala yung ko. Ni-live na pala ni Nanay Eva TV. Thank you Nanay Eva TV sa suporta. Tatay Giovanni Monoturista. At sa lahat ng Team Banana, Team Yaw Yaw at Team Buwang, maraming salamat po sa suporta nyo. Yan, another set na naman po yan, pero same yung back, same yung lalaki. Another set na naman po yan. Kaya ng lalaki na magbigay ng sa kanila 1:10 yung ratio. Sa isang lalaking rabbit, kaya nila magpabuntis ng 10 sa isang araw. Base na po yan sa aking na-research. At sa disclaimer lang po, ito po ay base lamang po sa karanasan ko at sa mga na-research ko. Yun, pagka gano'n nag-fall back yung lalaki na rabbit, successful po yun. Pero pag hindi siya nag-fall back, miss yung pag-stud sa kanya, yung pag-stud niya doon sa mother doe.
Kailangan magbantay, makita mo na nagpo-fall back yung lalaki after mag-stud. Kasi pag hindi siya nag-fall back, unsuccessful yun. Mag-aantay ka talaga, makatatlo siya. Hindi pwedeng pwede naman kahit isa lang, kaso yung bilang ng mga kits niya is kukunti. So kailangan natin para makasiguro tayo, kailangan at least 3 to 5 fallbacks para maging successful yung pagbibreed sa kanila. Yan, nagpapahinga na lang naman yung mga mga back. Yan, maya maya niyan bibirahi uli yan. Yun, bumangon na yung isa, yung gray. Yun ang successful, nag-fall back na yung back, yung lalaki. Ang back na rabbit ay tawag ay lalaki, yung doe naman ay babae. Yun, tamang timbang din, 2.5 plus, 6 months, ready for breeding. Nag-stamp na ng kanilang feet yung mga lalaki, yung back. Nagpapahayag na successful sila. Big breed yung gray, saka yan brown white, yung parang orange na yan, yung palomino yan, yung orange na yan. At yung gray is American Chinchilla crossbreed. Big breed siya. Dito naman yung white sa gitna is Californian. Tapos yung back, yung lalaki ay mix ng New Zealand at Lionhead for pet type. Dito naman parehong white, Californian yung babae na may black sa tenga, then pure New Zealand naman yung lalaki. Ganyan sila, ganyan sila, magbaliktad na yung pag inhit na kasi yung rabbit, inhit na sila. Yun, babae yan, yan, yung white na yan, Californian. Yung siya na ang nagbababaw doon sa siya ang umiibabaw doon sa lalaki. Ganun minsan ang ganun minsan sa rabbit. Pero maya maya niyan ang mag-i-stud sa kanya yung yung brown na yan. Kasi lalaki yung brown. Yan sa gitna na yan. Yan white na yan, yan nag-stud na yan, white, babae yan. Hindi gaya ng kulay gray na yon, successful yun. Kumbaga sa meron ding mga tomboy na na rabbit. So maya niyan, after niyan, yung lalaki na yung mag-i-stud diyan. Sa simula lang yung ganyan. Kasi nga first time. So susunod ko na itong mag-breed is November 1st, November 14, before November 14, mga first week
ng November, mag-start na din ako naman uli mag-breed. Yung iba na naman isasalang ko for breeding para naman yun sa darating na February. Yung narinig niyo yung sigaw nung babaeng rabbit after niya ma-stud, kasi nga first time, mga first timers yung mga babae na yan. First time nila isalang for breeding. Katandaan lang po natin lagi na ang pagbibreed ay kailangan na dadalhin mo yung babaeng rabbit sa kulungan ng lalaking rabbit, dahil sila po ay territorial. Hindi po magiging successful yung breeding kapag yung lalaki ang dinala mo sa kulungan ng mga babaeng rabbit. Mag-aaway sila dyan kasi nga territorial yung mga rabbit. I-observe yung pagtimbang. Kailangan i-record nyo yung pagtitimbang sa mga babaeng rabbit before ma-stud. Dahil after 1 week and after 2 weeks, or halimbawa simula 10 days to 2 weeks, kailangan i-check nyo yung timbang kung talagang nagdagdag yung timbang, successful yung pag-stud sa kanila, pag-breed sa kanila. Pero kung hindi dumagdag yung timbang, kailangan nating ulitin. Kaya importante yung pagtitimbang before breeding. Baliktad na naman yung nasa gitna, baliktad na naman yung babae, yung puti. Pero siya yung gustong kasi inhit na kasi siya, nasa tamang na pag-breed. Inhit na yan. Nakakadalawa na kasi yan, mga lalaking yan, nakakadalawa ng stud sa doon sa mga naunang rabbit. Pangalawang set na ito, kaya nagpapahinga na yan, nagpapahinga muna bago sila mag-stud ulit. Hindi po pala dapat pinagtatagal yung mga babaeng rabbit dyan sa kulungan ng mga male rabbits, dahil hindi nila titigilan yan kung hindi nyo sila ihiwalay ng kulungan. Then after dito, magbibilang na tayo ng 30 days hanggang 35 days. Yun ang time na manganganak na sila. 30 days. Nag-start yan ng 28 to 35 days. Yung pinakasagad niyan is 35. Pero bihira yun. Talagang halos eksakto 30 to 31 days lang lahat nangyayari, nanganganak na yung mga mother doe. Bihira yung lumalampas doon. 30 days ang karamihan, 31, 30 at saka 30 pang 31 days, pang 31st. Doon yun time na nanganganak sila.
Kaya madali magparami ng rabbits kasi 30 days lang nagbubuntis yung mga inahin.